Sige po, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon sa natapos po natin na pag-aawitan at pananalangin. So ngayon po umaga ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos na siyang pinaka puso at sentro ng bawat pagtitipon sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mag-pray muna po tayo. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya na binibigay niyo sa amin spiritually, physically, practically, at sa lahat ng mga needs namin, ibinibigay niyo po ang lahat ng ito. Lord, dalangin ko po sa oras na ito na patuloy na pagpalain niyo po ang inyong mga salita na ipapaliwanag sa kalagitnaan ng mga naririto, Panginoon. Ang banal mo pong Espiritu ang magbigay ng kakayanang maintindihan nila ang mga salita niyo pong ito upang nasa ganon ay patuloy na mauunawaan nila ang inyong kalooban sa kanila pong mga buhay. Magdala ito ng pagbabago sa panloob at panlabas na pamumuhay ng bawat isa. At naniniwala kami na tanging salita niyo lamang at kayo ang siyang may kakayanan na sumuri ng aming pong mga buhay. At sa buhay na ito ay masigit namin pahalagahan hindi lamang ang buhay namin dito sa lupa, kundi pagkatapos dito kung saan mananatili ang aming mga kaluluwa at ang aming mga sarili. Kaya maraming salamat po sapagkat ang pagkakataon na ibinibigay nyo sa lugar na ito ay dumarating sa pamamagitan ng salita nyo na dinadala upang ipaliwanag sa kanila. Pagpalain niyo po ang inyong pangalan sa kalagitnaan ng lahat ng naririto. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Madalas naririnig natin na ay wala kang karapatan na humatol sa akin. Di ba madalas natin naririnig yun? Lagi nating naririnig na ang tao daw ay walang karapatang humatol sa kapwa niya tao. Ano man ang uri ng pamumuhay o uri ng pananalita o uri ng gawa ng isang tao. Ang tanong, totoo po ba yun? Yun ang tanong, di ba? Ngayon, syempre, of course, depende yan sa taong nagsasalita sa atin. Kapag ang taong nagsasalita at pumupuna at humahatol sa atin ay nakakakitaan natin na hindi perfecto ang kanyang pamumuhay, ang sasabihin natin, hatol ka lang hatol pero yung buhay mo naman hindi naman din ayos. Diba? Yun yung iniisip natin. So, kaya naman, iniisip natin minsan na basta ang Diyos lang ang may karapatang humatol sa akin. Ngayon, ang tanong natin, tama yon na sa isang banda, isipin natin, ang Diyos ang may karapatang humatol sa atin. Pero alam natin na ang Diyos sa kanyang physical na pagiging Diyos, wala po siya dito sa lupa. Ngayon ang tanong, paano niya tayo hahatulan kung mali ba yung ginagawa natin o tama, di ba? Paano niya tayo ikukorek o itutuwid? Samantalang wala naman siya dito sa lupa at nagsasabi na halimbawa, o Peter, mali yung ginagawa mo na yan, di ba? O kaya, Juana, mali yung ginagawa mo na yan. So, wala siya dito, di ba? Ngayon, isang maganda na dapat po nating maintindihan, ang church o ang iglesia na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, ay binigyan ng responsibilidad. Pag sinabing responsibilidad, alam nyo na po yon at gawain ng pagpapahayag kung sino ang Diyos at sino ang tao. Kaya kapag ka po nagtitipon-tipon tayo, ang salita po ng Diyos ay dumarating po sa ating lahat kapag maayos na naipapaliwanag, na ituturo ang salita ng Diyos. At kapag ka naririnig natin ito, ang Panginoong Diyos sa atin, sinusuri niya tayo. Pag sinabi natin sinusuri, ini-exam niya yung buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinag-uusapan, na ating pinapangaral. Huwag niyong iisipin na kapag halimbawa nagturo ako o sino man dito, ay nagdadala lang kami ng sarili naming paghatol o sarili naming aral para sa inyo.
Kasi sinasabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, kami ay mga sugo ng Panginoong Diyos, na parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. So ang church, kapag ka ang pastor o ang nagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos ay humayo sa katulad na ganitong gawain, ang dapat na nasa isipan natin sa pagtitipo natin kapag nag-aaral tayo, ang Panginoong Diyos ang siyang namamanhik sa atin. Pag sinabing namamanhik, siya po ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan po ng Biblia, sa pamamagitan po ng Scripture. At ang tagapagturo ay tinatawag ho na bibig lamang. Bibig o tagapagdala ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ako na nagtuturo, hindi po ako ang sumusuri o humahatol sa uri ng pamumuhay natin, kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Ngayon, siguro ho, kung iisipin natin, gusto nating lahat na, Lord, gusto ko na yung buhay ko ay nakaayon sa kagustuhan mo. Tama po ba? Iniisip natin yun, Lord, yung buhay ko sana, gusto ko nakaayon sa kagustuhan mo, nakaayon sa kalooban mo. Pero ang tanong, paano nga nating malalaman na kalooban ba ito ng Diyos, yung ginagawa kong ito? Ito ba yung gusto ng Panginoong Diyos? Meron dalawa na laging nagdidigmaan, yung karunungan at pananaw ng isang tao na tingin niya tama sa kanyang pananaw. Pero kapag sinilip sa salita ng Panginoong Diyos, ito po ay hindi umaayon sa salita ng Panginoon. So ang gusto nating isipin ngayon, kapag gusto nating marinig ang tinig ng Diyos, kapag gusto natin na ipasiyasat sa Diyos yung buhay natin, wala po tayong iba na pwedeng maging sukatan kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ngayon, sinasabi ho ng 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verses 14 hanggang verse 17 ay ganito. Napakinggan niyo po? 2 Timoteo chapter 3 verses 14 hanggang verse 17. Pakinggan niyo po. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos, kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ang ating pag-aaral, ang Diyos ang sumisiyasat ng ating buhay. Ulitin ko, ang Diyos ang sumisiyasat ng ating buhay. Si Apostle Paul ang may sulat ng 2 Timoteo. Bakit niya ito sinulat? Sinulat niya ito at pinasulat ito ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sapagkat sa panahon ng isulat niya ito, dun sa lugar ng Epeso, ulitin ko, ang Epeso sa panahon nila, nandoon ang mga mananampalataya sa Epeso. Parang sasabihin natin, may mananampalataya dito sa Mallorca, sa Riles. Parang ganon. So ang ginawa ni Paul, sinulatan niya si Timothy. Bakit niya sinulatan? Unang-una, sinulatan niya sapagkat marami sa mga tao doon na nagsasabi na meron silang pananampalataya sa Diyos, subalit hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Parang sinasabi natin ngayon dito na, hindi naman kami nakakalimot sa Panginoon Di ba? Yun ang madalas nating naririnig. Hindi naman kami masasamang tao. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Pero pagka sinuri mo yung buhay, mabait nga, hindi nga gumagawa ng mga pangit, o yung iba gumagawa ng pangit, o gumagawa ng mga bisyo. Pero wala hong tinatawag na malalim na relasyon at commitment sa Diyos. Kasi kung ang tao ay meron siyang pananampalataya sa Diyos, dapat meron siyang tinatawag na commitment o pagtatalaga niya ng buhay niya kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay.
So sinulatan ngayon ni Apostle Paul itong mga mananampalatayang ito sa Efeso kasi nga yung buhay nila hindi po umaayon sa aral ng Diyos, sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi doon, magsasabi sila na may pananampalataya sila, subalit hindi na makita sa uri ng kanilang pamumuhay. Sabi po sa Timothy. Ngayon, ito ang pinakamalaking problema. Sa Efesong iyon, ay mayroon pong tinatawag na relihiyon. At ang relihiyon po na yon, ang tawag po doon ay Church of Diana. So si Diana, Panginoon po siya ng fertility. Ibig sabihin, kapag may mga tao na gustong magkaanak, sa kanya nagdadasal. Kapag yung isang tao ay gustong magkaroon ng supling, sa kanya lumalapit. Yung pamamaraan ng kanilang pag-worship kay Diana ay tinatawag po na orgies. Ibig sabihin po, ito po ay malaswang pagsamba nila kay Diana. Sexual po ang kanilang pagsamba. Ngayon, si Diana, pagka tinignan mo yung description niya sa kasaysayan, marami ho siyang dibdib o breast sa kanyang katawan. Kasi nga ho, siya ho ay goddess of fertility. Ngayon, sinasabi ni Paul ngayon dito na marami doon sa mga taong naroon na nai-impluwensyahan ng aral na ito. The way they dress, kung paano sila magdamit. Kasi dahil nga ho katabi nila yung Church of Diana, yung mga tao doon, kapag sumasamba, seductive yung mga pananamit. Ano ibig sabihin ng seductive? Labas po ang cleavage, makikita mo yung hubog ng kanilang katawan because yung worship nila doon kay Diana ay sexual po yung ginagawa nila. Malapit lang po yun sa church ng Efeso ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, sinasabi niya ngayon na ano ba ang pwedeng mag-correct sa tao? Ano ba ang talagang authority o kapangyarihan na magtatama sa maling ginagawa ng tao? Yun ang tanong doon. So sabi niya kay Timothy, wala kang ibang kasangkapan upang maitama ang uri ng pamumuhay ng mga tao dyan o yung kanilang maling paniniwala, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi halimbawa, kuwari ako tumayo dito, di ba? Tapos sasabihin ko sa inyo isa-isa yung kasalanan ninyo, tataas po yung kilay ninyo at sasabihin nyo, sino ka para magsabi ng ganyan sa akin, di ba? Parang ganun na yung sinasabi kay Paul. Kung ang sarili mo lang, nakapangyarihan o pananalita ang gagamitin mo upang itama mo ang mga mali nilang ginagawa, tataasan kanila ng boses. Tataasan kanila ng kilay. Hindi kanila pakikinggan. So sabi niya ngayon kay Timothy, kapag nagkukorek ka, nagtatama ka, kapag nangangaral ka, kapag ka may pagtitipon sa gawaing pang-iglesia, ang laging sinasabi ni Pablo, gamitin mo ang kasulatan. Gamitin mo ang scripture. Ngayon, tanong, ano ba ang kasulatan? Kasi ang sabi ho rito, sa binasa natin sa 2 Timothy 3:15, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ulitin ko, sabi, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa English po, all scriptures is God's breath. Now, pakinggan nyo po yung word na breath. Pag sinabing breath, sa Tagalog, hininga. Yung ganun po. Di ba? Hininga po yon. So, sinasabi ngayon dito na ang salita ng Panginoong Diyos, ang scripture, ay hininga ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, meron pong dalawa na dapat tayong maisip. Sabi ng iba, ay, ang Biblia lang naman ay sinulat ng tao. Tama po ba? Inimprenta lang yan. Yun yung nasa isip natin. Ang Panginoon, meron siyang ginamit na instrumentong tao. Sa English po ay human instrument. Para isulat yung kanyang salita. Ito ho, halimbawa si Pablo, sinulat niya ito, si Apostol John, even si Apostol Peter, di ba? Kahit sa lumang tipan na mahigit 40 may akda ng 66 na libro sa kasulatan. Ang ginamit ng Panginoong Diyos ay ang kanyang mga taong pinili sa lumang tipan at bagong tipan. Ngayon, nung sinabi ngayon ni Paul na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos,
Ang sinasabi niya ngayon dito, ang kasulatan ay salita ng Diyos. Pwede mo bang magsalita kayo na sara niyo yung bibig ninyo? Ala kung lalabas na boses. Sara niyo pa. Tapos walang hangin. Ala, di ba? Alang lalabas? Subukan niyo po. Sabihin niyo nga po, yung pangalan niyo, nakasara yung bibig niyo, wala lalabas na hangin. May lalabas bang boses? Wala pa, di ba? So dito pinakikita, yung salitang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang sinasabi rito, yung Panginoong Diyos, nang isinusulat ito ng mga apostol, ni Apostol Pablo, ng mga propeta, ng mga alagad, ang ibig sabihin po nito, ang Panginoong Diyos, ang siyang nagdidikta sa kanila ng kanilang isusulat. Ngayon, paano ito dinikta? Ang sabi ngayon ng Tagalog, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pag ho sinabing kinasihan, ano ang ibig sabihin nito? Pag sinabing kinasihan, sinanibang ka, di ba? Di ba? Sinamahan. Sinamahan. Pero yung word na kinasihan, mas eksakto rito yung sinaniban. Nakuha na? Di ba minsan sinabi natin, ay kaya ka nakapagsalita ng ganon. Sinanibang ka na naman ng espiritu ng alak, ganon yung iniisip natin, ano? Ano bang espiritu yung sumanib sa'yo? Ba't ginawa mo yung mga ganyan? Di ba yun yung iniisip natin? Ang ibig sabihin ng salitang sinaniban, kinontrol. Kinontrol yung tao sa kanyang buong pagkatao at hindi yung gusto niya ang nasusunod. Di ba pagka nakakita ho kayo ng isang taong, halimbawa, kinakasihan daw ng masamang espiritu, ano yung sabihin? Hindi ikaw yan. Di ba? Kung ano yung mga sinasabi, kasi ang nagkukontrol daw, doon sa tao na yon, hindi na yung kanyang sariling kaisipan, kundi yung kapangyarihan na nasa kanya. Kaya pag sinabing kinasihan, nung isinulat ang banal na kasulatan, ang banal na espiritu ang kumakase. Sa madalit salita, ang espiritu ang sumasanib, ang Espiritu Santo ang sumasanib sa mga manunulat ng banal na kasulatan. Na ibig sabihin, sila ay nasa ilalim ng kontrol, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu upang maisulat ngayon ang banal na kasulatan. Nakuha niyo yung punto? Ganun ho yung nangyari. Kaya yung salitang breath dito, hininga, ito ho ay halimbawa at pagkukumpara sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, sa kanyang pagkukumpara sa kanya, siya ay hangin, wind. Yun ho ang ibig sabihin nun. Kaya sinasabi ngayon ni Paul, Timoteo, ang scripture ay salita ng Diyos. Kung salita ng Diyos ito, kapag ito ay pinapaliwanag ko ho, halimbawa sa inyo ngayon, hindi ako at sariling karunungan ko ang inaaral ko sa inyo. Sino? Ang aral ng Diyos. Nakuha niyo yung punto? Saan ngayon? Aral. Kaya ang sabi, ang salita ng Diyos, ulitin ko ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit o kapaki-pakinabang. Ngayon, ibig sabihin ng Biblia, meron siyang kapaki-pakinabang. Hindi lang sinabing kapakinabang. Kapaki-pakinabang. Ang tao, lagi niyang iniisip, mayroon ba akong pakinabang kapag umatid ako sa church? Di ba? Kaya yung iba, hindi talaga pupunta sa church kasi uupo tayo dyan, walang kapakinabangan dyan, di naman tayo magkakapera dyan, di naman tayo magkakaroon ng ganito. Yun yung iniisip nila, di ba? Pero, natin isipin na tinuturo ng Biblia na ang salita ng Diyos, ang kasulatan, ay kapaki-pakinabang. Sa ibang translation, ang kasulatan ay magagamit. So, yung isang word, ang kasulatan, ang salita ng Diyos ay magagamit. O ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Magkaisa lang ho sila ng kahulugan. Kasi pag sinabi mong magagamit, papakinabangan mo. Tama po ba? Amen. Kumari, bumili ka ng isang kardero, hindi mo naman bibili niya para i-display mo lang. Binili mo yon dahil alam mo, magiging kapaki-pakinabang at magagamit mo. Tama po ba? Ang Biblia, sinulat po ito, hindi po upang
ilagay lang sa isang lagayan. Kaya nga ang church, kaya nga ang bawat mananampalataya, kaya nga ang lahat ng may relasyon sa Diyos, kailangan naiintindihan niya na yung salita ng Diyos na naririnig niya, natututunan niya, o may Bible siya, ay dapat meron itong nagiging influensya. Influence. Meron itong ginagawa sa buhay natin. Kaya halimbawa, nag-aaral tayo ngayon ng salita ng Diyos, umaattend tayo every Sunday. O kaya naman, may Bible ka sa bahay nyo, binabasa mo. Ang tanong muna natin ngayon dito, meron ba itong epekto sa buhay mo na nagiging kapakinabangan sa relasyon mo sa Diyos at sa uri ng pamumuhay mo? Nakuha po ba natin po ito? Ang punto ni Paul dito, hindi yung parang naagis na natin, pupunta ka sa isang malaking simbahan. Pagka nandun ka, tingin mo sa sarili mo, nakasimba ka na. Tama po ba? Pero pag uwi mo, hindi mo dala-dala yung totoong aral na natanggap mo at hindi mo naman naipamuhay. Yun yung gustong i-correct ngayon ni Paul dito. Ang Kristiyano na totoo, kapag alam niya na ang kasulatan o ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay narinig niya, naaral niya, natanggap niya, naunawaan niya, dapat mayroon itong nangyayaring ginagawa sa buhay niya na nagiging kapaki-pakinabang sa iyong buhay pananampalataya at uri ng pamumuhay mo dito sa lupa sa harapan ng Diyos. Kayo ba mag-i-invest kayo ng pera ninyo nang hindi kayo makikinabang? Di ba sasagot nyo, hindi po pastor? Ba't ako magbibigay dyan kung hindi naman ako makikinabang? Tama po ba? Kayo, nagbibigay ba kayo ng oras nang hindi kayo magiging kapaki-pakinabang yung oras na uubusin nyo? Well, kung medyo may pagkaganon ka, mag-i-enjoy ka talaga sa ganon. Pero sa isang matalinong tao, hindi ka mag-uubos ng oras nang wala kang kapaki-pakinabang. Tama po ba? Sa bagay, ang mga Pilipino, mahilig po sa tinatawag na chismisan, di ba? O kwentuhan. Pero bakit kailangan mo ubusin yung oras mo doon nang hindi ka naman makikinabang? Tama po ba? Ibig sabihin po, every minutes na ginagawa natin, ang tanungin muna natin, may pakinabang ba itong babalik sa akin? Tama po ba? Sa tingin mo, sa halip na maging maayos yung buhay mo, yung nakakausap mo, na-influensyahan ka ng mali. Di ba? Sa halip na magiging maayos yung buhay mo, na barangay pa kayo kasi may pinagchismisan kayo. Di ba? Kasi nga, hindi natin naiisip. Tayo na totoong Kristiyano, mag-iisip tayo, lahat ng gagawin natin may kapaki-pakinabang ba? Ngayon, sinasabi ngayon ni Paul, Timoteo, kapag ang mga tao umattend sa gawain na ganito, pag tinuro mo ang salita ng Diyos, lagi mong tatandaan, dapat nakikinabang sila sa mga salitang naririnig nila. Tama po ba? Ngayon, ano yung salitang kapaki-pakinabang dito? Una, sabi ng verse 15, para sa iyong kaligtasan. Tandaan niyo po, sabi niya, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. Ang tao, para makilala niya ang Diyos at kung sino ang tagapagligtas niya, dapat ang naiisip niya, nasaan ang totoong aral. Nasaan yung totoong aral? Ang totoong aral ba nasa sariling kaisipan ng tao? Nasa nilikha ba ng Diyos na mga bagay na nandito sa mundong ito? O ang kaligtasan ay nasa banal na kasulatan dahil dito tinuturo kung sino ang Diyos? Banal na kasulatan. Kaya sabi niya, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, which is ang Biblia, ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. In other words, kapag binuksan natin ang Biblia, tinuturo nito kung sino si Kristo. Well, ang sabi po ng John chapter 5, ni Jesus Christ, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Sa pag-asang dun ninyo, matatagpuan ang kaligtasan. At totoo ang ginagawa nyo sapagkat ako ang sinasaad ng kasulatan. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo. Sabi niya sa Lucas chapter 24, pinaliwanag ni Jesus ang lahat ng nasusulat mula sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga awit, at sa aklat ng mga propeta patungkol sa akin. So in Old Testament, ang laman nito si Kristo, patungkol sa Kanya. Ngayon,
kapag tinignan natin ang Bible, ang tuturo nito una sa atin ay kaligtasan. Tanong, ano ba yung kaligtasan? Ibig sabihin, kapag sinabi natin kaligtasan, may kapahamakan. Yun ang ibig sabihin. Ang totoong tinuturo ng kaligtasan o yung salvation, nasa isang panganib ang tao. Kaya nga, di ba, ano ang sigaw? Help me. Tulungan mo ako, di ba? Kapag sinabing iligtas mo ako dito, nasa pahamak ang tao. Kapag tumawag tayo ng isang nasa authority, ibig sabihin po, kailangan natin ng tulong. Kapag tumawag tayo ng ating anak, kailangan natin ng tulong. So, ang kaligtasan ay nagsasabi na kapag hindi mo naranasan ang kaligtasan, may kapahamakan. At ano ang kapahamakan? Bakit salita ng Diyos patungkol kay Kristo ang magbibigay sa atin ng kaligtasan? Kasi ang tao, anytime na mamatay siya nang walang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, bilang tagapagligtas at Panginoon si Jesus at Diyos ng kanyang buhay, ang tao ngayon ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Yan ang kapahamakan na naghihintay sa atin. So sinasabi ni Paul ngayon kay Timothy, para sa atin dito, kung ipapangaral mo ngayon ang salita ng Diyos, tiyakin mo na nabigyan mo ng diin ang kaligtasan na kailangan ng tao. Alam niyo bakit po? Kahit po umattend po kayo rito, kung wala po kayong totoong kaalaman kay Kristo at kung paano niya kayo niligtas sa kapahamakan sa apoy ng impyerno, kahit mamatay po kayo, hindi po kayo pupunta sa langit. Dahil ang kaligtasan ay hindi ho nakabase sa isang relihiyon, kundi ang kaligtasan ay nakabase sa uri ng aral na pinapaliwanag, si Kristo ba ay Diyos? Si Kristo ba ay nagkatawang tao? Si Kristo ba ay namatay sa cross para akuin ang iyong kasalanan? Diyan nakabase ang ating kaligtasan. It's not a matter of religion. Hindi po reliyon. Kaya nga, hindi kami nagdadala rito ng reliyon. Kung meron man kaming pangalan na God's Sovereign Commission Reformed Church, this is our identity kung ano yung pinaniniwalaan na meron kami. At ito'y nakasentro kay Kristo. Nakasentro sa isang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, ang pumili, si Kristo ang tumubos, ang banal na Espiritu ang nagbo-born again at nagre-regenerate. Kaya ang sabi ni Paul, siguraduhin na mo muna na ang mga tinuturuan mo ay totoong anak ng Diyos at sumampalataya kay Kristo. Alam niyo, bakit po? Kapag ang buhay po ninyo ay hindi niyo pa po sinusuko kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay, hindi ho kayo magiging anak ng Diyos. Ulitin ko, hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Bakit po? Ang sabi niya sa 1 John chapter 1, verse 12, John 1:12, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya, na kayong nanalig, kayong tumanggap at sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Bakit po kailangan sumampalataya? Bakit po kailangan tumanggap? Tapos doon niya lang binanggit na binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Ang Biblia po maliwanag, hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Huwag niyo pong ipagkamali na ang lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi ho. John 8:44, si Kristo, ano sabi niya? Diablo ang inyong ama. Kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. Kasi sabi niya, kung tunay kayong lahi ni Abraham, which is konektado kay Kristo, makikinig kayo sa aking aral at susundin ninyo ang aking mga aral at utos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tao ay anak niya o anak ng Diyos. Maliban lamang po na tumanggap at sumampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ako niyo punto? Kaya hindi ho totoo yung sinasabi ng iba na lahat naman tayo anak ng Diyos. Wala kang ganun sa Bible. Pansinin niyo po, nung ginunaw ba ng Diyos yung unang mundo? Lahat ba anak ng Diyos? Hindi, walo lang ang naligtas, si Noah. Bakit lahat hindi naligtas? Kasi hindi lahat anak ng Diyos eh. Nung sinunog niya yung Sodom at Gomorrah, lahat ba anak ng Diyos? Hindi. Ang lahi lang ni Abraham, si Lot at ang kanyang mga anak naligtas, pero ang lahat naparusahan. Bakit? Kasi nga po, hindi lahat
ng tao sa mundong ito, anak ng Diyos. Kaya ang unang pinapakita ni Pablo kay Timothy, siguraduhin mo na ang nakikinig sa'yo, siguraduhin mo ang mga taong nakikinig sa'yo ay maipresent mo mula sa scripture, sa kasulatan, mula sa banal na kasulatan sa Biblia, na si Kristo ay tagapagligtas, Panginoon ng buhay nila dapat, at si Kristo lamang ang inaasahan nila para sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng verse 15 ng 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tanong, may pananampalataya ka ba kay Kristo? Kung may pananampalataya ka kay Kristo, bilang tagapagligtas at Panginoon ng Diyos ng iyong buhay, dito magsisimula ang pagpapasakop mo sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Amen. Kasi yung verse 16, kapag hindi ka anak ng Diyos, hindi mo ipapatama ang sarili mo sa salita ng Diyos. Hindi ka magpapatwid sa Diyos. Hindi ka mamumuhay ng may kabanalan sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ka anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, sa 2 Timothy 3:15 na binanggit ko kanina, susunod yung verse 16. Ano ang sabi ng verse 16? Ang sabi ho ay ganito. Ang lahat ng kasulatan o ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Tanong, kapag anak ka na ng Diyos, dapat sino ang nagtuturo sa'yo? Ang Diyos. Tama po ba? Kapag anak ka na ng Diyos, dapat nagpapaturo ka sa Diyos. Dapat kapag anak ka na ng Panginoong Diyos, nagpapaturo ka sa Scripture. Dapat kapag anak ka na ng Diyos, nagpapaturo ka sa mga taong nagpapaliwanag ng maayos ng salita ng Diyos. Naon niya? Wag ho tayo magpaturo sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi manan pa paano mag-tongue eats, paano magsugal, paano uminom, paano magdroga, paano magpasanay sa chismisan, paano gumawa ng kasalanan. Naon niya ang punto? Meron ng distinction. Kapag anak ka na ng Diyos, may pananampalataya ka na kay Kristo, hindi ka na nagpapaturo ng impluwensya sa mga taong walang relasyon sa Diyos na mai-impluwensyahan ka. Kanino ka dapat nagpapaturo? Sa Diyos. Nagpapaturo ka sa banal na kasulatan. Nagpapaturo ka sa Word of God. Nakuha niyo yung punto natin dito? Pero, kapag hindi ka Kristiyano, ayos lang sa'yo na magpaturo ka sa mga taong nasa sanlibutan. Hindi mo na mamalayan na yung kausap mo, dinadala ka na sa maling bisyo. Tama po ba? Hindi mo na mamalayan yung nakakausap mo, nilalayo ka sa tamang landasin. Kasi nga, nagpapaturo ka sa tao at di ka nagpapaturo sa Diyos. Yan yung kalakaran ng mundong ito. Pero kung totoong mananampalataya ka, magpapaturo ka sa banal na kasulatan. At ano daw tuturo dito? Katotohanan. Magbigay nga ho kayo ng kamalian. Para ho hindi kayo mahirapan, yung 10 utos na nasa banal na kasulatan, yun po ang ganap na turo ng Diyos na dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag bumaliktad ka na rito, kamalian at kasinungalingan na po yun. Tama? Tama niyo yung punto? Wala hong tinatawag na white lie. Wala hong white lie, puting kasinungalingan. Wala din pong gray area sa Bible na hindi tama, hindi mali. Hindi ho yun. Ang Biblia lagi siyang may absolute truth. Ano yung absolute? Ganap na katotohanan. Ngayon, ang sabi, nagtuturo ng daan ng katotohanan. Naalala niyo John 14:6? Sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung si Kristo po ang totoong katotohanan, dapat sa buhay natin, kung si Kristo ang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, dapat mamumuhay rin tayo sa katotohanan. We are not living under the lie, but we are living in the truth. Kaya nga sabi ng John chapter 8, the truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kapag pinalaya tayo ng katotohanan, tunay ngang malaya na tayo. At saan mo malalaman ang katotohanan? Sa Biblia. Masakit tanggapin? Di po ba? Pero ang sabi po ng Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay katulad ng espada na magkabila ang talim, tumatagos hanggang sa ibuturan ng ating puso.
na siyang nakasasaliksik sa lahat ng iniisip at binabala ng tao. At walang makapagtatago sa Diyos, sapagkat lahat tayo ay hayag at lantad at sa Kanya tayo magsusulit. Ikaw ba naman, saksakin ka ng espada na magkabilaan ka rin? Hindi ka ba aaray? Aray, nako, di ba? Masakit po yun, di ba? Matalas po ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan sasabihin natin, napaka-talim, napaka-sakit ng reflection ng Word of God sa akin. Kasi nga po, espada na magkabilaan ka rin. At kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, kumikilos ang banal na Espiritu si Kristo at ang Kanyang salita sa buhay mo. Isipin niyo po, kapag nasugatan ka, naghihiwa ka, nasugatan ka, hinugasan mo. Tama po ba? Ano yung kasunod na ilalagay mo? Gamot, di po ba? First aid, pwedeng asin, di ba? Hindi ka ba aaray doon? Aaray ka, pero alam mo malilinis siya kung walang betadine, di po ba? Hindi ho. Pwedeng meron tayong mali, pero hindi tayo aaray kasi kinukorek tayo dahil effectively, epektong kumikilos ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Nakaya yung punto? Ang katotohanan, masakit kapag narinig natin. Pero kapag salita ng Diyos, nakatotohanan ang dumating sa atin, at ito ay pinaunawa sa atin ng Banal na Espiritu, kahit masakit, sasabihin natin, Lord, salamat, magpapasako po ako sa iyo at sa salita mo sa aking buhay. Amen. So yun yung ibig sabihin, nagtuturo ng katotohanan. May kasinungalingan po ba sa Bible? Eh, ang hirap nga ho di ba? Isipin mo, pag may kaaway ka, ano sabi? Kapag may kaaway ka, binatukan ka ng bato, ano daw ibabato? May mali ba sa Panginoon? Kapag may kaaway ka, pinagpasang ka ng 5 kilometro, pasanin mo ng 10 kilometro. Di ba? Tapos sinabing kapag may kaaway ka, ano sabi? Ipanalangin mo. Meron ba tinuro ang mali ang Diyos? Huwag mo sapahin. Wala kang tinuro na mali ang Diyos. Lahat ng matututunan natin sa salita ng Diyos, kabanalan, katotohanan, at magpapalapit sa Kanya. Kapakipakinabang po ba? Ay ba't ayaw po ng taon magbasa ng Biblia, mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi nga, hindi naiintindihan yung totoong kaligtasan doon sa verse 15 na si Kristo dapat ang Panginoon ng kanyang buhay. Okay? Sabi, katotohanan. Mabilis na po ito. Nagtuturo, sabi rito, kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian. Ang salita ba ng Diyos magsasaway sa kamalian natin? Yes, ang sabi magagamit sa pagsaway sa kamalian. Ano ba ibig sabihin ng pagsaway? Pagbawal. Kaya kapag umattend ka sa church, piniprevent ng Lord yung mga mali mong ginagawa. At sasabihin, anak, hindi ko kalooban yan. Yung ginagawa mo na yan, hindi yan ang kalooban ko, hindi yan ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Kasi sasawayin niya yung kamali ang ginagawa mo. Mag-iisip ka pa nga lang ng mali. Pagka nag-aral ka ng salita ng Diyos, nakinig ka ng salita ng Diyos, sasawayin ka na agad Ay, yung iniisip ko palang kanina, mali. Yeah? Tapos meron kang isang sitwasyon na ginagawa ngayon na alam mong mali, sasawayin ka. Pag sinabi saway, babawalin ka. Nang babawal po ba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay banal. Kaya nga sa Bible, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhang usapan ng pangalan ng Panginoon, huwag mong igalang mo ang araw ng pamamahinga, di ba? Igalang mo ang iyong ina, di ba? Huwag mong babastusin, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangalo niya, huwag kang magsisinungaling, puro huwag Bakit? Kasi piniprevent niya ang maling ginagawa ng tao. Kaya kapag nagbasa ka ng Biblia, umattend ka sa ganitong gawain, dapat ina-expect natin, Lord, pag-attend ko, gusto ko, meron kang sawayin sa katangian ng pagkatao. Hindi yung nandito ka, sasabihin mo, wala naman nangyari sa akin. Di ba? Parang yung tinuturo ni Pastor, hindi ko naman talaga naiintindihan yun, para kay Brad yun, para kay sister yun. No. Ang salita ng Diyos ay nagsusuway sa lahat ng kamalian natin. Ano ba ibig sabihin ng mali? Ang salitang mali, wrong, ibig sabihin, hindi ito moral, hindi ito spiritual, at hindi ito kalooban ng Diyos. Ang mali sa Panginoon, mali. Ang tama sa Diyos ay tama. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoong Diyos at ginawa mo yung mali mo, tatamaan ka sa Diyos. Tama po ba? Ano yung tama na yon?
didisiplinahin ka ng Panginoon. Now, nakita natin, ano daw? Nagtuturo ng katotohanan, nagsasaway o nagbabawal saan? Sa kamalian. At ano pa yung karugtong? Ang sabi ho rito, pakinggan lang po natin, sa pagtutwid sa likong gawain. Ano ba ibig sabihin ng tweed? Liko! Liko-liko yung buhay mo eh. Ang salita ng Diyos ang magtutwid sa atin. Ibig sabihin, kung meron mag-aayos ng buhay natin, ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya kapag ka nasa isang pananampalataya ka at kalipunan na ganito, umaattend ka, tinutwid tayo ng Diyos. At sinasabi, anak, balubaluktot yung buhay mo. Huwag ka dyan. Dito ka. Huwag mong lakaran itong daanang ito na mali. Dito ka sa tama. Ang sabi, nagtutuwid sa likong gawain. Isipin natin, ano ba yung likong gawain na meron tayo? Gusto tayong itwid ng Panginoon. Pag ba tinutwid, madali? Pag meron bakal na, baluktot, ano yung ginagawa? Inuunat. Meron bang ginagamit? Ano pa? Di ba? Kaya, kapag tinutwid tayo ng Diyos, hindi mo madali. Kasi meron gagamitin at gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po ba minsan, yung mga kaganapan sa buhay natin, di ba? Yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin alam, tinutwid na tayo ng Panginoon. Di ba? Merong mga pangyayari sa buhay natin, na tingin natin, hindi dapat mangyari sa atin, pero ang Diyos tinutwid na pala niya tayo. Kasi alam niya, mapapahamak ka. Alam niya, mali yung nilalakaran mo. Ang gusto ng Diyos, kasi sa buhay natin, malakaran natin ang kanyang kalooban dahil napakasakdal ng plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? So yun yung sinasabi. At ang sabi rito, pagsasanay para sa matwid na pamuhay. Gusto ng Diyos mamuhay tayo ng matwid. Amen. Paano tayo magiging matwid? Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, at namumuhay sa pananampalataya kay Kristo. At ang bandang dulo, upang tayo daw ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. So meron bang magiging bunga ang totoong pananampalataya natin kay Kristo? Meron. Ano to? Mabuting gawain. Pag sinabi bang mabuting gawain, ano yon? Mabuti. Hindi masama. Ang ibig sabihin ng mabuti, namumuhay ka na nakikita si Kristo sa iyong buhay. At ang kabutihan ng gagaling kay Kristo ay nakikita sa buhay natin bilang bunga ng banal na Espiritu. May pagmamahal ka na sa Diyos, may pagmamahal ka na sa kapwa mo, may pagmamahal ka na sa sarili mo. Dahil ang gusto mo, maluwalhati ang Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang purpose? Bakit mayroong church? Bakit may ganitong pagtitipon? Ang layunin, ipakita ng Diyos na ang salita niya, maunawaan, marinig natin na nagdadala sa pagpapatuloy sa kaligtasan at pananampalataya natin kay Kristo. At nagdadala ng banal na pamumuhay at nagbubunga ng mabubuting gawa sa araw-araw ng buhay natin. Walang pwedeng humatol ng katotohanan, kundi ang Diyos, ang salita niya na tapat na ipinapangaral at tinuturo sa bawat isa sa atin. So ano ho yung dapat na maging tugon natin dito? Kung hahanapin mo ang katotohanan, hahanapin mo ang katayuan mo sa harapan ng Diyos, hanapin mo sa aral ng Biblia. Magbigay ka ng oras na basahin ito. Magbigay ka ng oras sa ganitong gawain. Dahil ito ang pinakasentro kung bakit nagtayo ang Panginoong Diyos ng kalipunan ng mananampalataya na sumasamba, nagtitipon at nag-aaral ng salita ng Diyos. At nawa po, sa nabanggit kanina dito, tinuturoan tayo ng Diyos na na ituwid sa likong gawain, turuan ng katotohanan, akayin sa matuwid na pamumuhay, at akayin sa banal na pamumuhay, at magbunga ng mabubuting gawa. Mga kapatid, kayo ang nakakalam ng uri ng pamumuhay nyo sa Diyos. Walang may tatago sa Kanya. Pero kung gusto mo na mamuhay sa kalooban ng Panginoong Diyos, ipamuhay mo ang pananampalataya mo kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen? Tayo manalangin. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Sa mga salita niyo po na aming natanggap. Dalangin ko ang banal mo pong Espiritu ang magpaunawa nito sa lahat ng naririto ngayon. At sa pangunawa nilang ito, nawa po tulungan niyo po na magpakumbaba kami, magpasakop kami sa mga salita niyo sa aming Panginoong Jesucristo. At makita sa buhay namin ang tunay na kaligtasan at pananampalataya sa buhay na Diyos sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam at nakakapatid
ng laman ng puso ng lahat ng narito. Kayo ang nakakaalam ng uri ng aming kondisyon sa pananampalataya at relasyon namin sa Diyos, sa inyo. Tulungan niyo po na maging dalisay ang puso namin na nagnanais na makilala ka pa ng lubusan. At kung meron man po na dapat baguhin sa buhay namin, nawa po tulungan niyo kaming baguhin. Upang na sa ganon ay malakaran namin ang inyong kalooban at makapamuhay kami sa kalooban at nais niyo sa buhay namin, sapagkat yon ang sakdal at dalisay na maaari namin maging kagalakan at pagmamahal sa mga ginagawa niyo sa buhay po namin. Panginoon, anuman ang sitwasyon ng buhay ng mga narito ngayon, sa espiritual na aspeto ng buhay nila, sa kalusugan at pangangatawan nila, at sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, pinagkakatiwala ko at ibinibilin ko sila sa inyo, Panginoong Diyos, na kayo ang nakakaalam ng lahat ng ito. Nawa, huwag niyo pong kalilimutan ang kanilang oras na ibinigay ngayon sa inyo, sapagkat alam namin na kapag inuna ang inyong kaharian at ang inyong katwiran, pangako nyo, ibibigay nyo yung mga pangangailangan namin. Nawa, Panginoon, ikaw ang tumugon at magsagawa ng mga pangako nyo pong ito. At dalangin ko, nawa po maging sabik sila na makilala ka pa ng lubusan sa pamamagitan ng salita nyo na itinuturo at ipinapangaral dito sa God's Sovereign Commission Church. At nawa, Lord, tanggapin nila ang lahat ng pagpapala at pagmamahal at paikipag-isa ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Closing prayer po kaya, Sister Ana. Kayo po mag-closing prayer.